panahon na naman tag-ulan, kaya isa-isa na naman pong naglalabasan ng problema, lalong-lalo na ang leak sa ating mga roof deck at mga ceiling. So sa video po natin ito, ating pag-uusapan paano nga ba i-repair ang mga crack sa flooring ng inyong mga roof deck, particularly kung kayo po ay mayroong pinapagawang roof deck. So pag-uusapan din po natin ng iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng crack at kung paano ito i-repair. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Ito sa roof deck. So kung inyo pong makikita, roof deck po itong area na ito. Tapos kung inyo rin pong makikita, nagkaroon na po ng mga crack yung ating flooring. So ito. So hanggang doon po yan, may mga crack po yung mga dugtungan. So ang isa po sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng dugtungan yung mga ating mga concrete floor, lalong-lalo na pag itong area dito sa roof deck, dahil ito nga po ay hindi naging monolithic. So ang ibig sabihin po ng monolithic came from the Greek word mono, and lithic means one rock. So isang bahagi ng konkreto. So ibig sabihin, dapat itong area na to, para maging monolithic, dapat ito ay mabuhusan ng concrete ng sabay-sabay, no, sa isang particular na oras. Kasi po dito ang naging problema rito, kaya nagkakaroon ng crack. Ibig sabihin nagkakaroon ng dugtungan kasi merong mga termination yung old concrete tapos sa new concrete. Ibig sabihin nung dinugtungan to ng buhos dito sa part na to, ay tuyo na tong part na to, tapos saka pa lang nagbuhos kasi medyo malaki nga po yung area hanggang doon, kaya hindi po mabuhusan to ng sabay, lalong-lalo na po kapag mano-mano ang halo na gagamitin. Unless lang po kung ang inyong gagamitin ay ready mix concrete, kasi hindi to kayang buhusan ng mano-mano sa loob ng isang araw, kaya magkakaroon po talaga ng mga dugtungan. Kaya ito po, masasabi natin na hindi monolithic. Ang disadvantage po ng concrete kapag hindi po monolithic, ang nangyayari po sa dugtungan ay nagkakaroon ng crack. So ayan po, kung inyong makikita, hanggang dun yan, may mga crack. Dito din po. Yan po. Magmula din po yan dito, hanggang dun, may crack. Dito din. Ganun din po yan. So ito po ay isang indication na binuhusan po ito per span. Ibig po sabihin, sa isang araw, hanggang dito, hanggang dyan, binuhusan. No, tapos sa sunod naman, ganun din po, pinagdugtong-dugtong, hindi po nabuhusan to ng buo. Kaya ito po, hindi naging monolithic. Ngayon, nagkaroon siya ng mga crack. So, ngayon po, once na nagkaroon po siya ng crack, ang unang-una po ninyong na magiging problema dito ay ang leak. So, tatagas po yan sa baba. No? Ayan, kung inyong makikita, doon po yan sa baba, may mga tagas po ito. Yung kisa may basa ng tubig every time na umuulan. Kaya malaking bagay po na magawa natin to ng solusyon. So unahin po natin paano ba to i-repair. So ito po ang pinaka magandang paraan dito ng pagre-repair. Ang gagawin po ninyo, padadaanan nyo ng grinder yung crack. No? Medyo lalakihan po ninyo yung daan ng grinder, kagaya nito. Lalakihan nyo po yung daan, i-grind po yan hanggang dun, no, kung hanggang saan po merong crack. Ngayon po, pagka ito po ay na padaanan nyo na po ng grinder, so dapat po medyo malalim, no? Medyo malalim po yung daan ng inyong grinder dito. Ang purpose naman po nun, para medyo magkaroon siya ng malaking parang may bikat siya dito sa part na may crack. Ang gagawin po ninyo, pagtapos nyo malagyan ng bikat, ang gagawin ay lilinisan. So pag sinabi pong malinis, tatanggalin po ninyo yung mga debris, yung mga pinagtiktikan. At the same time, tatanggalin po ninyo yung mga alikabok. No, lilinisan. Mas maganda po kung meron po kayong vacuum. No, padadaanan po ninyo ng vacuum para matanggal yung mga alikabok at saka yung mga bato sa loob. Ang gagawin po ninyo, medyo basahin nyo ng konti yung bikat. No? Pwede, kung may pang-spray kayo ng tubig, basahin nyo po yung pinagdaanan ng grinder. No? Pagkatapos nyo pong padaanan ng grinder, no, at ma-sprayan ng tubig yung pinag-grinderan po ninyo, applyan po ninyo ng structural banding epoxy. No, sa market maraming nag-i-exist na structural banding epoxy.
itong pinagdaanan. No? Ngayon, pag lalagyan nyo na po ng structural bonding epoxy, itong part na to, kung saan yung may crack na ni-repair po ninyo, no? Maganda po dito, lagyan po ninyo ng fiber mesh, no? O yung gasa, fiber mesh, lalagyan po ninyo, applyan ninyo ng structural bonding epoxy, tapos lalagyan nyo ng fiber mesh para hindi po magka-crack. Ngayon, kung nalagyan nyo na po ng structural bonding epoxy na may fiber mesh yung pinaglagyan po ninyo, para masigurado po talaga na totally na hindi na po tatagas, etong buong area, no? Ang buong area ng roof deck ay applyan ng waterproofing, no? Tandaan po ninyo, bago po kayo mag-apply ng waterproofing sa ganitong mga roof deck, no, lalong-lalo na po pag nakakita kayo ng crack, ay i-repair po ninyo muna yung crack, no? Yung lahat ng mga crack, i-repair, gagawin nyo po ng tama. 3 coats ng waterproofing ang pwede nyong gawin dito, no? Tapos, kung may lalo dito, dahil ito po ay heavy traffic o madalas ginagamit dito sa area na kung nasaan tayo ngayon, madalas maraming tao dito. Pag nag-apply po kayo ng waterproofing at kaya pa nung inyong budget, ay patapingan po ninyo ng semento, kasi po pag ito po ay na-waterproofing nga po pero hindi nyo natapingan, ang mangyayari po niyan, tapos laging matatapak-tapakan kagaya nito, bakal na paanong lamesa, pag yan po ay nakayod ng ganyan sa inyong waterproofing, mabubutas. Kaya ina-advise ko po na after nyo pong mag-waterproofing ay palagyan po ninyo ng concrete topping, no, para po hindi expose sa gas-gas at saka sa ulan-init ang inyong waterproofing, no? Para sigurado po tayo na mawala ang lahat ng leak dito sa ating area. Akin po, base sa mga past project na ginawa po natin, no? Nakita nyo po doon sa video natin na ang ating structural bonding epoxy na ginamit natin, no? Ginamit natin ay yung product ni Greyhounds, no? Greyhound Philippines. Pinadalan tayo ng sample ng structural bonding epoxy na in-apply natin doon sa project natin. At saka doon sa waterproofing na atin pong ginagamit, so nandyan po yung product po ni Davis Paint, no? Davis Philippines, yung Mondo Flexi Type. So yun, masasabi ko po, may gagaranti ko po sa inyo na magiging maganda po ang resulta pag yung mga product po na yun ang inyo pong ginamit. So ito, dito sa kabuuan ng area natin, no? Tapos dito pa po sa area na to, meron pa po itong labas. Yan, roof deck din po ito. So malaking bagay po na unang-una, ma-repair po ninyo yung crack ng inyong mga roof deck, no? At pag na-repair niyo yung crack ng inyong roof deck, mag-proceed na po kayo sa waterproofing. Kaya lang po, ang tabayanan po ninyo na magkaroon ng magandang panahon, kasi sa ngayon nag-uulan na, no? So chitsempohan po ninyo bago kayo mag-proceed ng pagpapatrabaho ng pag-repair ng crack sa concrete, at the same time yung pag-apply ng waterproofing. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa aking video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na sa pagre-repair ng mga problema sa inyong mga nag-crack na concrete at pag-apply ng waterproofing. Uli, ito po si Jude Rios. Thank you and God bless.